Hi guys, good morning. Welcome to my channel. For today's video, samahan niyo ako. Nag-attend ako ng Office of the Vice President, OFW, Christmas Online. Hindi pa nag-start. Wait pa kay Vice President. Okay, see you later. Yan guys. Yan si Vice President. Wala pa siya. Andyan ako. Japan, Dina Vargas Kingdom. Iba-iba ito. East Asia. East Asia. Japan, South Korea. Marami kami. Marami ang tao kasali. Hinahintay pa si Kwan. Yan, ako yan. Yan, hanggang doon. Marami. Sa group namin, marami kami. Yan. Guys, 3.05 minutes na lang mag-start na. Yan. Ang Office of the Vice President. Ang participants kay 58 na. 58 na sa East Asia. Iba-ibang password per continent. And support for our Honorable Vice President Inday Sara Duterte and her inspiring programs for the country and the Filipino people. Before we begin, let us take a moment to lift this event in prayer. اللهم يا رب العرش العظيم يا من هو الرحمن الرحيم اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام وإليك نفوض أمرنا وإيماننا أهلنا وأموالنا وأعراضنا وجميع ما أنعمتنا به علينا اللهم إنا نعوذ برضاك وبرحمتك من كل سوء وشرور ونعوذ بك من كل ما استعاذ منه عبادك المخلصين واحفظنا من فتنة. At nagkakatipon na nagpupuri sa iyong pangalan. Hiniling naming ikay aming makasama sa mga oras na ito. Bigyan mo kami ng kaalaman at gabayan mo kami upang maunawaan ng aming puso't isip ang iyong kalooban at maging ganap ito sa aming mga buhay. Loobin mo, O Diyos, na kami ay magkakaisa sa iyong pag-ibig, maging tapat sa katotohanan, at ito ay maghari sa aming lahat upang magbunga ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyong paningin at kalooban. Hinihiling namin ito sa kapurihan mo, aming Diyos, na maghari sa amin at sa ngalan ng Panginoong Jesucristo na iyong anak, sa pagkakaisa ng Espiritu Santo at pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Iisang bayan, iisang hangarin, nagkakaisa sa pananampalataya, bayang maluwalhati, bawat Sara Z. Duterte. Good evening, ma'am. Once again, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng hindi pa nakaregister, kindly check your chat box. Thank you very much. This event is dedicated to you, our overseas Filipino workers, whose sacrifices and hard work have built not only
only your own dreams, but also the aspirations of our beloved Philippines. Today, we aim to rekindle the connection between you and our homeland by showcasing the programs and achievements of the Office of the Vice President under the dynamic leadership of Vice President Inday Sara Duterte. These programs are designed not only to uplift Filipinos at home, but also to provide support and hope to Filipinos around the world, just like you. Half of what we have achieved without your trust in the integrity of the OVP, your dedication to public service, and your commitment to uplifting the lives of the Filipino people. We have a long list of organizations to thank, from the government and private sectors, from the business community, people's organizations, local government units, and private individuals. Last year, Pasidungog was a celebration of partnership we forged through the values we all uphold as government institutions with a common pursuit of a better life for Filipinos. We continue to celebrate our partnerships today as we take a closer look at the changes that happen to the individuals, families, groups, or communities that we have reached. The impact of our collaborations on the lives of those who needed medical care, burial assistance, immediate relief assistance, food aid, free public transport, and school supplies has been incredibly significant. And our delivery of public services have profoundly made a difference in the lives of our people. When we brought government programs to the communities through our satellite offices and extension offices, we essentially brought the government right to the doorsteps of Filipino homes. Essentially, we have two kinds of interventions. First, services that provide immediate help to citizens in distressing situations. And second, services that provide long-term solutions to social issues confronting our citizens. The first intervention supports people experiencing hunger, financial insecurity, medical crisis, and calamities. The second are initiatives that build the capacity of communities to address OVP-DOC complements the emergency response of LGUs and government agencies in times of disasters. They are tasked to serve as our frontline in disaster response and lead coordination with our local disaster risk reduction and management councils during a crisis. The Relief for Individuals in Crisis and Emergencies, or RISE program, is also a program created to provide food boxes containing rice, canned goods, and other food items to individuals and families needing immediate relief assistance. Kalusugan Food Truck. The Kalusugan food trucks are equipped with kitchens designed to prepare hot meals for responders and volunteers during disaster and calamities. The OVP trucks are strategically placed in Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga bata dito sa Balot Island. Narating namin ang Culabato Elementary School. Mahigit 200 na mga estudyante mula sa grade 1 to grade 6 ang nabigyan ng mga pagbabago bags. Mahal din kayo ang presyo sa palaliton diri unya. Nga mahal kay mga notebooks. Tagpila man to ilang giingon. Ay tag 40 man siguro tong isa. Mahal kaayo di ari. Oo, mahal jud siya, ma'am. So bisag pa sa among kalayo, pero nagpadala jud ko sa imong mga staff ug kami jud imong gipili nga gitagaan og mga supplies para sa mga bata. Salamat po kaayo, VP po. Ikinatuwa naman ng mga mag-aaral ang natanggap na bag. Isa na nito si Sean na mas inspirado na ngayong mag-aral. Kulang pa ka ang notebook. So karon madungagan na yung mga notebook. Mula dito sa Balot Island, ako si Maribeth Tadlawan. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.
Mahalaga para sa maraming residente, lalo na sa mga nakatira malapit sa coastal area sa bayan ng Maimbong Sulu, ang pagtatanim ng mangrove. Ayon kay Sulu Acting Provincial Environment and Natural Resources Officer Engineer Pau, nagsisilbing proteksyon ang bakawan laban sa malaking alon o storm surge. Yung pagtatanim po natin ng mangrove dito, mostly po yung benefits, the benefits of mangrove is protect us from sea surge. Ito pong Maimbong kasi, from Lakasan to Ipilipil, we have 10 barangays prone po sa sea surge. So, pagtatanim po ng mangrove, magiging barrier po natin, natural barrier po natin. Magandang tanghali sa inyong lahat. Tatay Digong, nandito lang po kami, taga-suporta ninyo. Hindi po namin kayo iiwanan. Kami po ay dito sa Hong Kong. At DP Sara, nandito lang din po kami para sa inyong lahat. At lahat ng mga DDS sa buong bansa, hello! DDS tayo, laban lang tayo palagi. Bibi Sara, dito ang OFW Hong Kong. Pasensya na hindi kami makagather ng malakihan kasi ang dami pong nagbakasyon. Basta nandito lang po ang mga DDS. All out po ang suporta namin. And we wish you all the best. Merry Christmas and a Happy New Year. God bless po. God bless! Ingat lahat! Merry Christmas, Vice President Inday Sara Duterte. We support you. We love you. From Duarte. Merry Christmas, VP Inday Sara Duterte from Isog, Japan. All out po ang suporta namin sa inyo. Patuloy lang po tayo. Laban lang. Hello po, magandang gabi po. Madam Inday Sara, ako po ay si Ropa Mikinto ng Korea, isang TikTokeress. Ako po ay sumisigaw sa inyo na ipaglaban mo ang iyong laban. Hanggat sa dulo, hindi po sana kayo magsasawa, hindi po kayo manghihina ng loob. At ikaw lang po ang pag-asa ng bayan. At sana, bigyan ka pa ng lakas at maganda. Merry Christmas sa inyo and prosperous Happy New Year. I love you po. Hi guys! Kami po yung PRSK dito sa Korea. Dati ay unity. Nandito kami ngayon sa Busan para magsama-sama para maipakita namin yung buong susunod sa'yo at magkaroon ka ng lakas at tuloy-tuloy paglaban ng bansa. Kaya nabunong talaga kami dito sa Busan. Oo nga, legit talagang nabuno lalo sa karamihan sa amin. Kaya next election, alam namin kung sino ang aming bubuto. Yeah! At kami naman ang mga asawa ng Pilano dito sa Korea na sinasabi nyo na hindi kami makakaputo. Nagkakamali kayo sapagkat marami kami kamag-anak sa Pilipinas na sila ay mahal bubuto at kami ay sumusuporta kahit yan ang aming nasa puso at isipan. Duterte! Yeah! Gusto natin para sa hindi ay lagi kong magiging maluso para naglaban na ang Pilipinas. Tara! Merry Christmas! Fighting! Merry Christmas! Greetings from South Korea. Ako si Jackie Kim. Lang ang laban para sa ating bansa. Nandito lang kami para isuporta. Para suportahan kayo. Para sa laban ninyo, para sa ating bansa. Nandito lang kami simula noon hanggang ngayon. Ipagpapatuloy namin ang suporta namin sa iyo. Nandyan lang kami para sa inyo. Huwag kayong mawawalan ng lakas ng loob. Nandito ang buong bansa para sa inyo, ang buong mundo para tumulong at sumuporta sa inyo. Lalo-lalo na kaming mga nandito sa South Korea. Merry Christmas and Happy New Year! Hello po sa ating pinakamaganda at ako po si Aling Mirna na taga Korea. Isa din po ako sa Palamura. Gustong-gusto nila. Love you, Sarangay. Bye-bye. We wish you a Merry Christmas and a Happy
good evening. I'm Mr. Benny Domingo. On behalf of and always take care of yourself and always stay safe. Mazel tov. God bless you, Vice President Sara Duterte. We love you. We always pray for you, Inday Sara. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Good day, Philippines, from my BJ Fartilist Grove. I just wanna say Merry Christmas, Ma'am Inday Sara Duterte. May this festive season bring you and your loved ones abundant blessing, joy, and love. Your strength, dedication, and Christmas all Duterte families. And from my heartfelt wishes, and I, Mirali Nakita, OFW from Israel, Tatak Solid Duterte. Isang mapagpalang gabi po mula po dito sa Doha, Qatar sa aming minamahal na Vice Presidente, Vice President Inday Sara Duterte. Kami po mula sa OFW ay bumabati po sa inyo ng isang maligayang Pasko at isang maligong bagong taon. We hope that the next incoming year, 2025, will be a year of fruitful service for the Middle East and nominee of OFW Party List na bumabati muli sa ating minamahal na Vice Presidente, Her Excellency Sara V. Duterte, and Merry Happy Christmas and a prosperous New Year. Maraming salamat po. Para sa among palangga nga Inday Sara. Merry Christmas, Bibi Inday. Ang isa kagatos nga porsyento nga pagsuporta gikan diri sa Hanoi, Vietnam. God bless ug malipayong Pasko ug bagong tuig. Merry Christmas, Baby Sarah! In behalf of Filipino community in Hanoi, Vietnam, we want to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. And also my daughters Lassie and sons in our country, and keep working hard for our better future. We love you and we're always gonna be here to support you forever. Yeah, I agree. Merry Christmas, Baby Sarah. You're like a shining star that inspires all of us. Your kindness, your hard work, and the way you lead with such a big heart makes you so special. This year has been full of challenges, but you always show us how to be brave and strong. I hope this Christmas is full of happiness, laughter, and love for you and your family. Thank you for being such an amazing Vice President. Merry Christmas, Baby Sarah. You're the best. Merry Christmas po, Baby Sara. Thank you for all your sacrifices to our country. Happy New Year po sa inyo lahat. Say hello, Baby Sarah. Say hello, Baby Sarah. We love you! Love you! Greetings from Hanoi, Vietnam! Maraming salamat sa ating mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malayaw umayang adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings to our overseas Filipino workers, our beloved OFWs. As the Christmas season unfolds, let us receive, share, and celebrate the profoundly extraordinary gift of love, forgiveness, and service God has blessed us through Jesus. Jesus was born to live among us and love us unconditionally. And this love forgives the pain, heals the wounds, and unites the broken. This love binds us together and extends beyond our borders, embracing our overseas Filipino workers who selflessly serve and sacrifice far from their loved ones. Malayo man kayo sa inyong mga mahal sa buhay, gusto kong ipabatid sa inyo na ang inyong pagsusumikap at dedikasyon ay nagdudulot ng saya at pag-asa hindi lamang sa inyong pamilya, kundi sa buong Pilipinas. With hearts touched by Jesus, we show
wish that your celebration truly becomes meaningful and one that will deepen the love we have for our families and our country. Let us pray for the stability of our country and for Filipino families in difficult situations, that they are given strength, peace of mind, and faith in God to overcome their trials. Naway magdala sa inyo ang Kapaskuhan na ito ng kapayapaan, kaginhawaan, at panibagong lakas at pag-asa. Mahal namin kayo at pinapahalagahan namin ang inyong mga sakripisyo. Magkasama o magkahiwalay, tayo ay iisang pamilyang Pilipino na nagdiriwang ng Pasko. Sa bawat video message, sa bawat online Christmas party, sa bawat kwentong ibinabahagi ninyo ngayong Pasko, alalahanin natin ang ating pinakadakilang regalo ay ang isa't isa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Sa lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Magandang gabi sa inyo lahat. Mayong gabi, kanan. Unahin ko na ang aking pagpapasalamat sa Zaid. Sila po nag-organize para gawin ang ating OFW Christmas online. At syempre, salamatan ko ang kasamahan ko sa Office of the Vice President, si Jaira Dagdameo, na aming liaison sa ating mga OFW groups at ang pang mga kasamahan sa MPRT ng Office of the Vice President. At sa inyong lahat, mga kababayan, mga beloved OFWs, saan man kayo sa mundo, nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Your time is very precious. Lahat sa inyong busy. Nandyan kayo sa abroad dahil sa trabaho at dahil sa inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Kaya halaga ng oras ninyo, pero ibinigay ninyo ito ngayong gabi para sa akin at para tayo ay magkasama kahit konting oras lang para mag-greet natin ang isa't isa ng maligayang Pasko. Kami ay masaya na nakasama namin kayo ngayong gabi. At nagpapasalamat ako sa karamihan ng ating mga kababayan abroad sa pagpapakita ninyo ng suporta sa akin. Lagi kong sinasabi sa lahat ng napupuntahan ko ng mga programa, unang-una ang aking pagpapasalamat personal sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Alam nyo, unang-una ang dumating na absentee voting at yung mga boto na galing sa OFWs. At doon ko unang nakita ang landslide na boto ng aking mga kababayan at pagtitiwala. At doon unang nakita ng taong bayan ng Pilipinas kung gaano binigyan ng pagpapahalaga ng mga OFWs ang aking adhikain na tumakbo as Vice President at magtrabaho para sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa boto ninyo. Pangalawa, personal pa rin ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang nakakita ng ating mga balita. Nakikita ninyo ang mga challenges na kinakaharap ng opisina ng pangalawang Pangulo. Pero
nandyan pa rin ang inyong tiwala at suporta at nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. And we commit to continue to give efficient, accessible, and responsive public service mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit anuman ang challenge or challenges na dumating sa amin. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon at pagtitiwala na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At napakalaki ang tulong ng pagpapakita ng suporta ng OFW community sa ginagawa namin na trabaho. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, lagi kong sinasabi yan kapag OFWs ang kausap ko o mga sundalo ang mga kausap ko, na yan ang dalawa sa klase ng desisyon sa buhay na hindi ko kayang gawin dahil hindi ko kayang malayo sa aking mga anak, sa aking pamilya. Pero kayo, ginawa ninyo ang mahirap na desisyon na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. At gusto kong malaman ninyo na hindi man siguro na ipapakita yan ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw kung gaano nila ma-appreciate ang paghirap ninyo at sakripisyo ninyo dyan. Pero sigurado ako nandyan yan sa kanilang mga puso ang pagmamahal para sa inyo. Alam namin ang sakripisyo ninyo, nakakausap ko marami sa ating mga kababayan dyan noong ako ay umikot sa Southeast Asian nations, nagtitipid sa pagkain, walang tulog, merong iba, 2, 3 ang trabaho, yung iba nakikitara sa bahay ng ibang kababayan, o yung iba 10 o 7 sa loob ng isang kwarto, nagtitipid ng pera para malaki ang maipadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At naiintindihan namin ang sakripisyo ninyo. Kaya gusto ko din na malaman ninyo na alam namin na mahirap ang kalagayan dyan at kung pwede lang na hindi kayo umalis sa ating bayan dahil nandito na ang mga oportunidad na kung ano ang nakikita at nakakamit ninyo dyan, ay sigurado ang desisyon ninyo ay manatili sa ating bayan. Kaya gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Tunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon. Sigurado din ako na marami sa inyo nasa mga bansa na sobrang ganda o sobrang advanced na sila at ang layo nila kung ikumpara natin sa ating bayan. At lagi tayong nagsasabi na pag nakikita natin yan abroad, na lagi tayong nagsasabi, sana ganito ang Pilipinas, sana ganito ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, may pag-asa tayo na maging isang superpower. Kailangan lang natin ng pagkakaisa at sinseridad ng mga kawani ng gobyerno. Yung kanilang vision at pag-implement ng kanilang vision para sa bayan ay
maayos at maayos ang implementasyon at natututukan ang mga problema ng ating bayan tulad ng korupsyon, kriminalidad, terorismo, insurgency, at kung ano pa man yung mga problema ng taong bayan, kahirapan, kagutuman, ay dahil walang oportunidad at walang foreign investments or investors na interesado sa ating bayan dahil ang katunayan, hindi tayo as competitive kung nasaan kayo ngayon. Pero kaya natin yan. Sabi ko nga, may hope, may pag-asa, dunay paglaom para sa ato ang nasod. Maniwala lang kayo sa kakayahan nating mga Pilipino. And of course, dahil Pasko ngayon, sa lahat ng mga programa na na-attenan ko, lagi kong sinasabi, ang Pasko ay para sa pagpapatawad, para sa pagbibigay at pagmamahal. Forgiving, giving, and loving. Iba-iba ang ugali ng tao. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal magpatawad, meron sa atin hindi na nagpapatawad. Pero dahil Pasko ngayon, pwede nating pag-isipan, let's reflect on forgiving others who have hurt us, who made us feel bad about ourselves, at may nasabing masakit, may nagawang masakit sa atin, na pag-isipan natin magpatawad ngayong Pasko. Lagi kong sinasabi, it's not about you, it is about them. Ang sunod ay giving and loving. Hindi mahalaga na mamahalin ang regalo natin. Hindi kailangan ang bagong iPhone, hindi kailangan ang bagong iPad, hindi kailangan ang bagong Apple Watch, hindi kailangan ang bagong Bluetooth na headphones. Ang mahalaga ay masaya ang ating mga mahal sa buhay dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila. Dahil mahirap naman na kung may iPhone nga tayo, pero masakit naman ang loob natin sa nagbigay dahil merong hindi pagkasunduan o hindi merong nasabi na hindi maganda. Kaya ang mas importante ay masaya ang tao dahil minahal natin sila at alam nila yon. And of course, darating na ang year 2025. Isa lang ang dasal ko sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang sa mga OFWs. Dasal ko na lahat merong good health. Dahil isa yan sa bagay na hindi kaya bilhin ng pera. I wish you all good health for the entire year of 2025. And meron akong special meron akong surprise sa inyo. Babati sila sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ito sila madalas nagpapakita, pero nag-promise silang dalawa sa akin na magpapakita sila ngayon sa inyo. Kasi sabi ko, mga kababayan natin ito na nasa abroad and they deserve a special surprise. So, bakit ikaw na lang mag-isa dyan? Nasaan na yung isa? O, mag-greet ka dito. Saan ka na? Oo. Hello! Na, di ba Merry natin Christmas makita? po sa inyong lahat. Happy New Year. Pan-Scarpio po. Ingat lagi. Yan ang aking asawa. And nawala yung aking isang anak, pumasok ata sa loob. Gusto nilang bumati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Mula po sa aming pamilya, para po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Merry Christmas
and a Happy New Year. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Taus-pusong pasasalamat, Vice President Inday Sara Duterte, sa pagbibigay ng oras upang makasama kami at makasama rin namin kayo. Tunay kayong inspirasyon para sa aming lahat. Bago natin wakasan ang makabuluhang pagtitipong ito, magkaisa tayo sa isang taimtim na panalangin ng pasasalamat na mula kay Miss Gladys Bugay of Inday Sara Duterte Ako, Vietnam. Ito ay para sa bawat isa na naririto, sa mga biyayang natanggap natin, at sa tagumpay ng lahat ng adhikain na patuloy na magpapabuti sa minamahal nating Pilipinas at sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Let us all bow our heads and open our hearts as we come together in prayer. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we gather visually for this special Christmas celebration with OFWs from all over the world. Thank you for your love and guidance that sustains all of us despite the distance from our loved ones. We ask for your blessing upon each of us, granting strength, health, and joy during this season of love and giving. Lord, we also lift up to you our beloved Vice President Sara Duterte Carpio. We pray for her safety and protection, that you surround her with your divine shield. Bless her with wisdom and courage as she navigates through the challenges and adversities of her role. May she remain steadfast and strong, guided by truth and integrity as she continues to serve our nation with dedication despite the trials of dirty politics. As we celebrate this season of hope, remind all of us the true reason for Christmas, your Son, Jesus Christ. May His light shine through us in everything we do, bringing peace, unity, and love to our families, our communities, and our country. We entrust this gathering and our prayers to your holy name. In Jesus Christ we praise. Amen. And finally, before we bid farewell, let's immortalize this beautiful moment with a group photo. So I invite everyone to kindly turn on your cameras, kindly turn on your videos for a virtual photo opportunity. Let's see those smiles, everyone. Show us your beautiful smiles. Let's start with East Asia. East Asia. Starting with batch 1. All right, kindly turn on your cameras. Give us your biggest smiles. All right, there you have it. Next is from the batch 2 of East Asia. Anong batch tayo? All right, 1, 2, 3. Show us your biggest smiles. There you have it, ladies and gentlemen. Thank you very much. Next, let's go back to batch 1 of East Asia. Show us your biggest smiles. Let's get that photo just to be sure. All right. There you have it. All right, in 3, 2, 1. All right. Next is batch 3 of East Asia. All right, show us your biggest smiles. Kindly turn on your cameras. All right, let's do this. 3, 2, 1. There you have it. Thank you very much. Next is Southeast Asia. Kindly turn on your cameras, and also Central Asia. All right, show us your biggest smiles. Let's do this.